Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid sa Panginoon. Papasalamat tayo sa Panginoon na at ako po ay nagkaroon ng ilang araw na ubo at sipon. May kasamang lagnat dahil sa pagbabago ng klima. Minsan napakainit, minsan malamig na malamig. Kaya kung nag-change yung climate, kaya medyo naapektuhan po yung aking boses ng mga nakaraang araw. So salamat sa Diyos at ako po ay binigyan niya ulit ng kalakasan sa oras na ito na upang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng 1 Thessalonians 5:23 to 28. Sabi po ng Bible, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you." Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita ngayong umagang ito na aming nabasa. Pagpalain mo po ito sa amin at maghatid po muli minsan pa ng karunungan, ng kalakasan sa aming mga buhay spiritual at hamon. At kailangan naming gawin, sundin, panuntunan, gabay na siyang magiging tanglaw sa aming mga landasin, sa aming mga buhay, pamumuhay, na siya ikalalakas, ikalalago, at lalong Panginoon ikaluluwalhati ng iyong pangalan kung kami po ay makapamuhay ng ayon sa liwanag ng mga salita mo pong ito. Salamat po na marami, patnubayan mo po aking mga minamahal na mga kapatid na ngayon po, Panginoon, ay narito sa bahay-sambahan. Hiling ko po ang iyong gabay, patnubay sa kanila sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title ho ay Perfectly Preserved by the God of Peace. Perfectly preserved by the God of Peace. Iniingatan ng kabuuan o sabihin natin ay talagang huli o ng biyaya ng kapayapaan. Dito po makikita natin na sa pagwakas po ni Apostol Pablo dito po sa sa epistle na ito ay nakita natin na ang Diyos ay nangusap sa kanya at siya'y pinatnubay, ginabayan ng Diyos para maisulat itong mga salitang ito na alam nating galing sa Panginoon at ito'y salita ng Diyos. Ito po'y panalangin, ito po ay promise, at ito po ay tinatawag na parting charge to a young church living in the shadows of the Lord's return. Ito ho yung Thessalonica ay isa pong batang iglesia nung panahon na yon na binigyan ni Pablo ng hamon sa kanilang paghiwalay kasi si Pablo during that time ay mga huling mga panahon na ng kanyang mga buhay at pamumuhay sa ministeryo ng Panginoon. At kayo po ay lumakad o kumilos mula doon sa pangako ng Diyos at sa utos ng Diyos na kanyang binigay na hamon, lalo't higit na ho yung tungkulin ng mga mananampalataya na ano yung dapat nilang tungkuling dapat gampanan. At makita ho natin dito na yung kanilang pamanhik sa Diyos at yung tungkulin na dapat nilang ingatan mula po doon sa mga panuntunan at sa mga hamon na ibinigay sa kanila ng isang lingkod ng Diyos na kung paano sila dapat manatili na maging tapat at maging mapagbantay, maging mapanalanginin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya dito po, alam natin lahat na nauunawaan ng lahat ng mga mananampalataya dapat yung sitwasyon at kalagayan ng ating mga kapanahunan sa ngayon. Sabihin natin maaring napakahirap ng sitwasyon, napakabigat ng mga pamuhay, napakataas ng mga bilihin, at pati lahat ng mga gasolina tumataas at may mga pangamba na maaring ito ay
iilan na lang at kukunti na lang ang supply ng ating pamahalaan, kaya nasa state of energy emergency na po yung ating bansa. Pero sa kabila ng iyon, anong hamon na meron hatid sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa sitwasyon at kalagayan nating mga mananampalataya sa mga ganitong pagkakataon? Ang hamon sa atin ng Panginoong Kristo na tayo ay manatili sa pangako ng Diyos. That we should stand on the promises of God, that we should be faithful, maging tapat sa Panginoon, at lalo pang higit na magtiwala sa Panginoon kasi alam ng Diyos kung ano yung plano niya sa ating mga buhay. Pero dito, ang makikita ho natin ay kung paano tayong mga mananampalataya ay lubos na salitang binagkalooban ng Diyos ng kapayapaan na siyang, sabi ng Bible, sanctify you wholly, sabi po ng verse 23. Kaya makikita ho natin dito, una, pansinin ho natin the God who sanctifies completely. Yan po ay nasa talatang 23, nang sabi ng Bible, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kapag pinansin ho natin at binigyan natin ng pansin yung salitang sanctify, ang ibig sabihin po niyan ito makes holy, set apart unto God in heart and life. Mahiwalay para sa Diyos sa puso at sa buhay. At yung salitang holy means true and true. Yun ang ibig sabihin yun. In every part, ang sabi ng Bible, blameless, kung saan ang kahulugan po nito means no charges with stick. There is nothing in your life that brings reproach before the Lord. Walang anumang bagay sa buhay natin na alam nyo na ayon sa salita ng Diyos na hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit po sa mga mahihirap at may ligalig, may bagabag, may pangamba, hindi po dapat mawawala na yung buhay natin ay laging suko, nagtitiwala at ipinagkakatiwala sa Panginoon. Napansin din ho natin ang sabi, the very God of peace, yung Diyos ng kapayapaan. Siya po yung source, siya po yung author and the giver of true peace with God and the peace of God in the heart, yung kapayapaan ng Diyos sa puso. Siya tinawag na Diyos ng kapayapaan or the God of peace. Yun po ay binanggit sa Romans 15:13, Romans 16:20, Philippians 4:9, Hebrews 13:20. Lagi po binanggit ho yung Diyos ng kapayapaan. Always in connection, may kinalaman ho doon sa kanyang kapangyarihan na palakasin, to strengthen, to settle, and keep His people. Ingatan yung kanyang mga tao. And we could find out, makikita po natin na yung Diyos natin, na sabi ni Pablo, and I pray to God, ako'y manalangin sa Diyos, na siyang Diyos ng kapayapaan. Ang sabi, pagkalooban kayo, ang sabi, iingatan kayo, at ingatan kayong lubos, na tayo ay makapamuhay pa rin ayon doon sa pangako at kapayapaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. He is the God of peace. Mula nang tayo naligtas, mula nang tayo nakakilala sa Panginoon, ay inalis ng Diyos ang lahat ng mga pag-aalinlangan, lahat ng kawalan ng katiyakan. Pinagkalooban tayo ng katiyakan ng Diyos at binigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay mula nang tayo ay sinanctify ng Diyos. Sabi ng Bible, therefore being sanctified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ng Romans 5:1. Kaya napapansin ho natin dito yung tinatawag na a perfecting sanctification. Kaya sabi ng Bible, sanctify you wholly. Kaya yung wholly means entirely, in every part, bawat bahagi, true and true.
Nung tayo iniligtas ng Panginoon ho, when you got saved, when we got saved nang tayo ay naligtas, tayo ay nilinis ng Diyos completely, buong, kompleto ho, walang kulang. That the Lord sanctified us holy, and the word sanctify means cleanse, nilinis, ginawang pinaging banal, sinet apart ng Diyos para sa layunin. Sabi nga daw po, this is not a partial religion. Sunday only or surface only, but ang Panginoong Kristo ang nagdala sa atin na tayo ay magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon at maging maayos at matuwid tayo, malinis sa harapan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ang Panginoong Jesus, nanalangin din siya. Jesus prayed the same way. Sabi niya doon sa John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Sabi niya sa John 17:17. God does not call us to uncleanness, but unto holiness. Bagaman minsan may, alam niyo yung nakakapag-isip tayo ng masama, nakakapagawa tayo ng masama, nakakapagsalita tayo ng masama. Pero yung sabi ng Bible, sanctify you holy, buong buo, totally. That is a perfect sanctification. Paano po natin yan i-apply sa ating mga buhay? Sa buhay natin sa iglesia, sa buhay natin sa pananampalataya. Meron ngang tinatawag na church life, work life, or yung mga ministerial life, maaari. Lahat ng yan, kung ating titingnan, dahilan sa kung paano tayo tinawag ng Diyos, paano tayo binago ng Diyos, paano tayo nilinis ng Diyos, at paano totally na inayos ng Diyos ang ating mga buhay at pamumuhay. Kaya kung titingnan natin na since na tayo ay sinanctify ng Diyos, nilinis ng Diyos, hindi na tayo dapat mamumuhay pa sa anumang bagay na alam nating hindi nakalulugod sa kalooban at sa harapan ng ating Panginoon. And then may pansin ho natin dito yung tinatawag na preserving salvation. Sabi ni Pablo, ako'y nananalangin sa inyo na ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan, ang sabi, be preserved blameless. 3 bahagi ng isang tao na kanyang pinalangin, 3 bahagi nating mga tao ang pinalangin na Apostol Pablo, yung espiritu. Ito yung tinatawag na inner faculty, na kung saan ay nakatatanggap ng katotohanan. Yung espiritu ay mayroong kamalayan patungkol sa Diyos sapagkat yan ay galing sa Diyos. Yung kaluluwa, yung inuupuan ng ating personalidad na kung saan naandyan ang kaisipan, naandyan ang emosyon, naandyan ang kalooban. At ang tunay na tayo ay walang iba kundi yung ating kaluluwa. That is the real self. And then yung body, ito yung outward, the physical, the earthly house kung saan nakatahan itong ating kaluluwa at ang ating espiritu. Ang Diyos ay simula nang iniligtas tayo ng Panginoon. Nakita natin ho dito na iningatan ng Diyos yung ating buhay, yung ating katawan, kaluluwa at espiritu, na sa pagharap natin sa Panginoon ay maging blameless tayo. Sa ngayon, hindi pa ho. Dahil although yung sanctification ay sabi ng Bible complete, pero as of now, daan doon pa rin tayo sa tinatawag na progressive sanctification. Ibig sabihin, habang namumuhay tayo para sa Panginoon, totally, nagiging kompleto o buong buo yung pag-sanctify o yung pagpapaging banal natin ng Panginoon sa atin. Kaya ang panalangin ni Apostol Pablo pagharap natin, be preserved blameless hanggang sa pagdating ng ating Panginoon ay maging sanctified tayo, maging kalugod-lugod tayo at walang anumang bagay, anumang bahid
na karumihan at kasalanan. Opo, nagkakasala pa tayo, nagkakamali pa tayo sa mundong ito sapagkat yan po'y kapahayagan ng ating pagiging makasalanan. Pero pagharap natin sa Panginoon, yun na po yung complete sanctification. Patungo pa po tayo doon. Okay? Kaya ang Panginoon ay gumagawa sa buhay natin dito sa tatlong areas ng ating pagkatao. Yung body, iniingatan tayo, pinoprotektahan, pinagagaling, pinalalakas, pinoprovide yung mga pangailangan natin. And then yung ating kaluluwa, alam natin tayo ligtas sa Panginoon sapagkat yung ating kaligtasan ay talagang binigyan na ng Diyos ng katiyakan. At yung ating spirito, na yan yung ating kamalayan patungkol sa Diyos, ay laging makagawa, makakilos, makapangusap ang Panginoon sa ating mga puso't buhay. May ilang pa mga talata na nais makita natin. Sabi ng 1 Peter 1:5, itong mga talatang ito ay kinukonfirma yung kanyang pag-iingat sa atin. Confirm His keeping, and He will keep us if we will be willing to allow Him. Iingatan niya tayo kung pahihintulutan po natin siya na tayo'y na ingatan niya tayo sa ating buhay o pagtitiwalaan natin siya sa ating buhay. Unang Pedro 1:5, 1 Peter 1:5, ang sabi, keep by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ang sabi ng Bible, kept by the power of God through faith. Iningatan tayo ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, doon sa Jude 24, sa aklat ng Jude, verse 24, ang sabi, now unto Him that is able to keep you from falling, to present you faultless. Di ba ang sabi? Blameless unto the coming of the Lord. Alam nyo, God is able. Pero hindi natin siya dapat i-reject sa buhay natin. Okay? And then, pahintulutan lamang natin ng Diyos na siyang patuloy na makagawa, makakilos sa ating buhay. Diyan natin mararanasan sa pamamagitan ng pagtitiwala ng ating sarili sa Panginoon. And diyan po natin lubos na mararanasan yung kapangyarihan at paggawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi naman po sikreto yan, mga kapatid. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos at walang anumang bagay na mahirap para sa Panginoon. Kaya kung nag-aalala tayo, ano na kaya pwedeng mangyari sa mundo? Ano na kaya pwedeng mangyari sa libutan? Tandaan natin, lahat naman ng bagay, mangyayari po yan eh. Lahat ng mga hula, lahat ng mga pangyayari, kahirapan, paggutom, mangyayari po yan. Mga digmaan, giyera, ayon sa kung ano yung nakikita ho natin sa ngayon. Nagpapasimula palang humatupad kung ano yung mga hula ng Biblia. Pero salamat ho sa Diyos, merong isang alagad ng Diyos na nalangin ang sabi that the Lord would preserve us blameless. And I pray to God. Kaya ang panalangin niya ay yung hindi lang yung kaluluwa, hindi lang tayo yung kaluluwa, kundi ang sabi tatlong aspeto, body, soul, and spirit. Ingatan ng Panginoon, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Nung tayo ay niligtas ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos ng susi. Anong susi? Yung susi na ito na mabuksan natin yung pintuan ng pangako, ng pagpapala, ng katotohanan at katwiran na kung saan pwede nating malaman sa buhay natin. Kaya nakita natin si Apostol Pablo ay nanalangin. Ito pong panalangin na ito is not self-reformation but divine transformation and preservation. Totally na pagbabago.
at pag-iingat ng Panginoon. So kaya nakita ho natin yung tinatawag na perfecting sanctification. Pangalawa, yung preserving salvation, yung tayo ligtas sa kamay ng Panginoon. We are sheltered safe in the eyes of God. At hawak ng Diyos yung ating buhay, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, gagawa ang Diyos sa buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na magawa natin ng maraming bagay. Binigyan tayo ng karunungan, kaunawaan, kalakasan, na para makita natin, maranasan natin as through that, through His Word, through His power, makita natin na kung ano yung pwede natin gawin sa sarili natin na lalong higit alam natin na maipapamuhay natin ng ayon sa pag-iingat at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pangatlo, makikita natin yung natawag na prophetic expression. Ang sabi ng Bible, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 23, doon sa bandang huli, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Itong sanctifying na ito and preserving na ito ay naka-aim o ang layunin ay para doon sa isang specific event. Alam niyo po ano? Yung the Lord's coming for His church. Nakatingin, naka-direct doon sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya yung panalangin ni Paul, ingatan tayo that we should preserve blameless na hanggang sa dumating ang Panginoon, totally, that we are totally preserved. Naingatan tayo, opo, at maranasan natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos. At yan po yung maranasan natin. Kung tayo nabubuhay pa na dumating ang Panginoon, at kung tayo na may kinuha na ng Panginoon yung buhay natin, mararanasan pa rin ho natin yan sapagkat bubuhayin ng Panginoon. Ang sabi, ayon ho doon sa mga pinagdaan ng mga talata sa Kapitulo 4 at sasalubong sa Panginoon, na andun pa rin ho yung kapangyarihan ng Diyos na paggawa sa buhay ng mga nangaunang nangamatay sa atin, ng mga mananampalataya at tayong mga nabubuhay. Kaya nakatuon ho yan, nakaumang po doon sa isang napaka-espesyal na event na mangyayari unto the coming of the Lord. Kanina pinag-uusapan namin, may mga kasama ako na nag-lunch kami kanina, pinag-uusapan namin bakit ba nung hindi pa tayo mananampalataya, bakit natatakot ang tao na pag-usapan yung kamatayan? Di ba? Meron ganon. Merong tao na natatakot pag-usapan na hindi alam kung ano yung buhay. At kapag dumating yung kamatayan, hindi tiyak kung saan patutungo. Hindi natin naunawaan, hindi natin naintindihan na ang Panginoon pala ay may pangako sa kanyang salita na siya ay muling babalik. Pero nung tayo naging mananampalataya, alam niyo ginawa ng Diyos, sinet apart, pinaging banal, pinatawad tayo, nilinis tayo sa lahat ng ating mga kalikwa at kasalanan at tayo sinangtified sa pamamagitan ng katotohanan at ng kanyang salita. At pagkatapos, we are being preserved. Not only we are being sanctified, we are being preserved. And now, nakita natin yung ano yung para sa anong layunin na hanggang sa pagdating ng Panginoon, maingatan tayo ng Diyos. Pastor, yung mga nangyayari sa atin, ito po'y realidad at katotohanan. Excuse po ba tayo dyan? Hindi. Habang naandito tayo sa mundo ito. Pero, may pangako ang Diyos na pwede nating mapanghawakan sa buhay natin. Opo. Makita natin una, doon sa mga naunang mga talata, binanggit ho, yung pagdating ng Panginoon. Pero alam nyo, ako naniniwala, iingatan talaga tayo ng Panginoon Hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na talagang mangamba, maligalig, makaranas talaga ng matinding kapigatian sapagkat hindi tayo dadaan ho dyan. Kung darating man ho yung napakahirap na kapighatian na hindi nakakayanin nating mga mananampalataya,
ako naniniwala na ang gagawin ng Diyos, kukunin na tayo, darating ang Panginoon. Aalisin tayo ng Diyos. At pagkatapos tayong alisin ng Diyos sa mundong ito, o i-rapture tayo, o kunin tayo, doon pa lamang papasok yung kapighatian. Yung pong nararanasan natin ay hindi pa po iyan. Yung tunay na kahirapan at kapighatian. Yan po yung mga nagdudulot sa atin ng pangamba, takot. Yung hanggang mauubos na yung mga gasolina, mawawala na ng kuryente, mawawala na ng, di ba? Alam niyo kung anong pwede mangyari na pwede nating isipin Pero alam niyo yung katotohanan na merong Diyos, merong Panginoon na pwede nating saligan, pwede nating pagtiwalaan, pwede nating panampalatayanan, pwede nating ilagak ang ating lubos na pagtitiwala. Kaya nga po, sabi ko nga po kanina, ulitin ko, nakaumang po, naka-aim doon sa isang napaka-espesyal na event. Kaya ano bang mangyari sa mundong ito, matupad man yung mga hula ng Biblia, matupad man yung mga prophecy, nakatuon pa rin ho yan doon sa pagdating ng ating Panginoon. Pero ano pong kinalaman nito sa ating mga mananampalataya? Ang sabi ng Biblia, ayon sa panalangin ni Pablo, Apostol Pablo, preserve tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ako, gusto ko, kung ako tatanungin, kung darating ang Panginoon, gusto ko nabubuhay pa ako. Sapagkat makita ko mismo na sasalubong sa Panginoon. Di po ba? Maaring mangamba tayo, maaring totoo yan as a human, bilang mga tao. Naliligalig tayo, nababagabag tayo. Pero sabi ng Biblia, be of good cheer, huwag kayong matakot. Hindi pa ito'y pasimula pa lamang. Although may hamon, may mga challenges, may mga fear na pwedeng kaharapin, may mga takot, pero nakikita nyo doon sa pangako ng Panginoon na kung saan sinabi ng Panginoon, hindi ko naman kayo iiwanan. Sabi niya bago siya umakyat sa langit, I will send you the comforter. Yung mga aaliwin kayo, palalakasin kayo, tuturuan kayo, gagabayan kayo. Sapagkat sabi niya, ako'y muling babalik. Sabi ng Panginoon yan. At ito rin yung ipinakita ng Diyos kay Apostol Pablo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon at panalangin ng isang lingkod ng Diyos na kagaya ni Apostol Pablo, na pagharap natin sa Panginoon, we are all blameless in the sight of the Lord. Holy, sanctified, holy, sabi ng Bible. Kaya yung katotohanan na sabi ng Biblia, 1 John chapter 3, verse 2 and 3, that when He shall appear, sabi ng Bible, we shall be like Him. And every man that hath his hope in Him purifieth himself even as He is pure. Kaya anong aplikasyon nito sa buhay natin? Na habang yung katotohanan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo ay magdala sa atin, sa puso natin, na tayo ay maging seryoso sa kabanalan, sa katwiran, sa katapatan sa Panginoon. Ang iglesia na nananampalataya at naniniwala na kahit anumang oras pwedeng dumating ang Panginoon, ay hindi niya sisirain ang kanyang buhay patotoo sa harapan ng Panginoon. Sisikapin niya na siya'y mamuhay sa kabanalan, tatalikuran ng kasalanan, hahanapin ang Panginoon habang ang Panginoon ay pwedeng masumpungan, and will seek to be found blameless. Marami ngayon hindi ho nakikita yan. Maraming mga Kristiyano, young people, mga magulang, mga mananampalataya, hindi na pagtutuunan ang pansin ang mga bagay na ito. They don't take it too seriously.
But if they will find out, nakita nila na ito'y mangyayari, ito'y lalong magdadala sa atin, magdudulot sa atin na tayo ay mamuhay ng may pagtitiwala, pag-aantay, paglilingkod, katapatan sa ating Panginoon. Yan ang panalangin ni Apostol Pablo, salita ng Diyos na sinabi sa atin, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole body, spirit, and soul be preserved blameless unto the coming of the Lord." Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa salita mo po ito. Salamat sa katotohanan. Salamat sa mga pangako na alam naming kayo babalik. Merong pag-asa. Opo. Merong katotohanan. Merong katwiran. Merong pangako na pwede naming mapanghawakan sa buhay namin. Ano man ang mangyari, ano man sitwasyon ang kaharapin namin sa mundong ito, alam namin, kayo babalik para sa iyong mga hinirang, sa amin na inyong mga iniligtas, sa amin na inyong iningatan, sa amin na iyong binigyan ng katiyakan. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Lubos po nawa na aming may pagkatiwala ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, at lalong higit na maging mapagbantay kami, maging matapat, maging mapagtiwala, Panginoon, at paniwalaan at panindigan at panghawakan ang mga pangako mo po sa aming mga buhay. Salamat po ng marami sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo palagi. And God bless you all. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.